sabi ng kanta na to, Diyos ka sa amin. Na kung ang Panginoon ay nararanasan mo sa buhay mo ngayon, mga kapatid, no, awitin mo to sa Kanya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Amen. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Come on, let's sing it. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
Purihin natin ang Diyos. Come on, it's your time to worship Him. Open your mouth and worship Him. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang pangalan mo. Yan, bigyan po natin ng malakas sa palakpakan ng Lord. Sige, kung nasa mga bahay po tayo, nasa mga lugar tayo, bigyan po natin ng talagang malakas sa palakpak ang Lord dahil sa kanyang kabutihan. No? Tunay na masarap na simulan ang panibagong taon ng ating pagpupuri sa Panginoon. No? Amen ba? Comment mo dyan kung amen dahil talagang ang Lord naging faithful. No? Talagang tunay na tapat sa mga buhay po natin. Yan. Ngayon, pwede ba i-comment natin dyan, Happy New Year? No? While minimension natin ang ating mga cell members, friends, and families na mahalaga po yan. And talagang masarap simulan ang panibagong taon na makikinig po tayo ng salita ng ating Panginoon. No? Marami tayong mga goals to achieve. Pwede bang i-comment mo dyan, ano ba yung mga goals to achieve mo this 2025? No? New Year's resolution, magpapayat, mag-ipon ng money, no? Mag-travel. And sana yung isang goal po natin ay yung tunay na mapalapit sa ating Panginoon. No? Kaya nga patuloy po tayo sa ating midweek service. Kaya ngayon, no, as we start this service, as we hear God's message today, pwede bang kahit nasa mga tahanan po tayo, kunin po natin ang ating mga notebooks and pen dahil alam kong may makukuha tayong panibagong kaalaman mula sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ng Lord for our speaker for tonight. Palakpakan po natin ng Lord sa buhay ng ating pastor, Pastor Ron Alan Recto. Happy New Year mga ka-PCF at mga kapatid natin, no, from Luzon, Visayas, Mindanao at sa maraming bahagi pa ng daigdig. So welcome all sa ating unang message na matatanggap, no, mula sa pamilya natin dito sa Powerhouse this January 1. Ano po? At napakabilis ng panahon. Tapos na ang 2024, but thank God, binigyan tayo ng Panginoon ng New Year. Ibig sabihin ng New Year, merong pagtatapos at merong bagong dumarating. Amen. Yan. No? So comment mo dyan, may panibagong darating. Amen. So alam ko, maraming mga magla-like dyan, magre-react at magko-comment. Amen. Yan. Salamat sa Lord. And I would like to request for you to like, follow, and share itong ating midweek video service, no, recorded message natin para mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon at ma-encourage ng kanyang salita. Nakausap, hindi natin alam kung sino yung mismong nangangailangan ng salita ng Panginoon na ito sa gabing ito o sa umagang ito, saan mang bahagi ng mundo ikaw nanonood. But before we begin, I would like you to pray with me. Tayong lahat ay yumuko at hingin natin ang pagsama ng Panginoon. For we know that God is not bounded by distance, by time. No, kung anong oras, araw, kailan mo man ito mapanood, nasa saan ka mang lugar. No? But the Word of God is living and active at kayang mangusap ng Panginoon sa iyo, sa buhay mo, mula sa mensaheng ito. Kaya hingin natin ang gabay at patnubay ng Panginoon. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this new year, for this life, Lord God, that you continue to entrust to us. Salamat po, Panginoon. At dalangin po namin na sa pamamagitan po ng inyong mga salita at sa pagsama, Panginoon, ng banal na Espiritu Santo, ay dalangin namin ang pangungusap mo sa buhay ng bawat taong nakaririnig ng mensaheng ito. Father, katugunin mo ang kanilang mga katanungan, ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Abutin mo sila, Panginoon, at hayaan mo na maranasan nila ang iyong kasagutan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong tugon, ang iyong pagsama, O Diyos, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, many years ago, ako po, nung kabataan ko, nagtrabaho ako sa isang fast food. At nung nag-apply kami, nagkataon, isa na lang yung bakanting position.
Ngayon, nung nag-apply kami, 4 yata or 3 kami noon, ngayon, ako yung nakuha. No, hindi po dahil sa ako yung pinakamagaling. Kasi nung nag-apply kami, kaming 4, no, nung dumating kami, kinuha yung aming mga resume at tiningnan. Nung tiningnan yung aming mga resume, ang tanong, sino ang merong duplicate, photocopy? No? So ngayon, ako ay merong daladalang photocopy ng aking resume, isa pa yata meron din, yung dalawa wala, so kinuha. At pagkatapos, sino ang may dalang police clearance? No? Ako ay may dalang police clearance, NBI clearance, barangay clearance, copy ng grades sa school. Meron akong mga dala. And eventually, ako lang yung natira na may dala nung lahat ng hinahanap. Kaya ang nangyari, to make that long story short, ako yung natanggap just because I was ready. Amen? Ngayon, ito ang tanong. For this 2025, ready ka na ba? No? Alam nyo, kung sino ang handa ngayong 2025, siya ang makakakuha. Amen? Siya yung makakasalo nung inihanda ng Panginoon na pagpapala sa Kanya. Alam niyo po ang sabi ng Proverbs chapter 22 verse 3, "The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty." Yun po ay sa NIV. Pero para medyo mas maintindihan natin, basahin natin sa Amplified Version. "A prudent and far-sighted person sees the evil and hides himself. But the naive continue on and are punished, and punished by the suffering and consequences of that sin." Ano po? Ano ba ibig sabihin ng prudent? Ang prudent, ibig sabihin nito, clever and careful in action and judgment. Yun pala yung prudent. Kaya kumbaga, yung prudent, yung careful, yung clever, yung merong right judgment, no? Ito yung nakakaiwas sa mga peligro or nagiging handa doon sa mga opportunities na pwedeng dumating. Yun naman sinasabing naive, ito yung mga tao na medyo lacking of wisdom, of experience, or right judgment. No? Kaya sana, this coming 2025, tayo ay mga maging prudent. Ano po? Kasi this coming year, it can be the year of opportunity for you. This year can be your right time, no, right opportunity. But the question is, are you the right person? Kasi pwedeng dumating yung right opportunity, yung right timing, kaya lang, if you are not the right person for that opportunity, hindi mo pa rin makukuha. Amen? Mga kapatid, we may not be able to control a lot of things in our life, especially this coming 2025. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay na darating, but what we can control is how prepared are we to face this coming year. Amen? I want to read to you Matthew chapter 7 verses 24 to 27 in the Amplified Version. Sabi rito, "So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who builds his house on the rock. And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house, yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell. And great and complete was its fall." Amen? So makita po natin dito na mayroon dalawang taong nagtayo ng kanilang tahanan or ng kanilang bahay. Yung isa ay nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Sabi nun, ang matalinong tao ay
yung nakarinig ng aking salita at ginawa yung sinasabi ko, sabi ng Panginoon. Ang magiging katulad niya ay isang tao na nagtayo ng bahay sa bato. Dumating man ang unos, hindi ito nagiba. Ngunit ang tao na nakarinig lamang, ngunit hindi naman tinupad o hindi naman ginawa ang aking mga sinasabi, magiging para lamang silang mga tao nakapagtayo nga ng bahay, ngunit mahina ang pundasyon at pagdating ng unos, ito rin ay mawawasak at sinasabi, grabe ang pagkawasak ng bahay na ito. Ngayon pong 2025, surely, there will still be challenges, no, na kailangan po nating harapin sa ating buhay. Alam niyo po, mapa-Kristiyano man, hindi man Kristiyano, naniniwala kay Kristo, or hindi naniniwala kay Kristo, wala pong exempted sa bagyo ng buhay. Lahat po tayo ay dadaan sa iba't ibang uri ng bagyo ng buhay. Ngunit ang tanong, katulad po ng nasasaad dito sa ating binasa, handa ka ba sa bagyo? Handa ka ba sa mga pagsubok? Ikaw ba'y magiging mananatili na matibay na nakatindig? Amen? Or ikaw yung magiging katulad ng foolish person na pagdating ng mga pagsubok, no, pagdating nitong mga challenges na ito, suko na, dapa na, guho na. Amen? The title of our message for this midweek service is, Are You Ready? Amen? Getting ready for a whole new year. Amen? For a whole new year. And how do we get ready? Number one, for us to be ready, be sure to have the correct instructions. Amen? Alam niyo po, sa mundong ibabaw na ginagalawan natin ngayon, ay napakarami ng instructions. Amen? Ngayon nga, usong-uso yung AI. Minsan, pag hindi mo alam ang gagawin, mag-chat GPT na lang. Dati hindi lang, dati i-google lang. Sabi, i-google mo, i-YouTube mo. Ngayon, i-chat GPT mo. No? Kumbaga, doon na nahingi ng instructions kung ano ang mga dapat gawin. Pero kung babasahin ulit natin sa verse 24, ang sabi rito, so everyone who hears these words, alam niyo po, for us to have the right actions in life, we must first receive the correct instructions in life. Ano po? At ang sinasabi rito ng Panginoon, so everyone who hears these words of mine, amen? These words of mine, sabi po ni Kristo Jesus. So we will be able to get the right instructions, walang iba kung hindi mula sa ating Panginoong Jesus. So for us to be ready, for us to be prepared for this coming year, we need to be sure that we have the correct instructions in life. At sabi ng Panginoon, walang iba, makukuha natin ito from the words of our Lord Jesus Christ. Mula po sa salita ng Panginoon. Kaya po kung nasa saan ang salita ng Panginoon, ay sana pag sumakita natin ang pakikinig, ang pagdalo. Ano po? Sa mga pagtitipon, no, or sa mga pag-aaral na nagbibigay ng instructions coming from the Word of God. No? O challenge natin, no, this whole year of 2025. No? Siguro maganda maggawa tayo ng mga challenge minsan para medyo mas mag-level up tayo. No? Tingnan natin kung sino ang merong perfect na maka-attend ng makapag-church, no? I-goal mo. Alam niyo kasi minsan may mga ginogol tayo, perfect attendance sa company, minsan may award. May mga company na nagbibigay ng award sa mga walang absent. Amen? Ano po? Tapos, merong mga nabibigyan ng mga award sa school, doon din sa mga walang absent, sa mga walang late. Nabibigyan niya ng, di ba, most punctual award. Amen? Yung iba dyan sa mga company, nabibigyan pa ng bonuses. Paano kaya kung most punctual ka kay Lord? Amen? Tandaan natin, nakasama po sa 10 utos ng Panginoon for us to honor the Sabbath day. Amen? What if i-goal mo kaya this year, no? Na hanggat maaari talaga, ma-perfect mo
yung pagdalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi for you to be ready for this 2025, yun, isa napakahalaga. We must receive the correct instructions. Amen? At sabi ng Panginoon, so everyone who hears these words of mine, kaya kung nasa saan yung pagbibigay ng instructions mula sa Lord, sana nandun tayo. Amen? So comment mo dyan, sana nandun ka. Now, pangalawa, be sure to build on the right foundation. Amen? Tama yung pinagtayuan. Kasi sabi, yun daw mga nakarinig nitong aking salita, ginawa ito, para silang sa bato nagtayo. So ngayon, pwede ka palang mamili kung saan mo itatayo yung iyong foundation, whether on the rock or on the sand. Where you choose your foundation, where you choose to build your foundation, is very critical on the strength, on the structure or building na iyong itatayo. Amen? Napakahalaga po nun. Kasi anumang bagay na itatayo mo sa isang bagay na walang tibay, yung itinayo mo, matibay man, pero yung pinagtayuan, walang tibay, kasama lang din guguho yan. Amen? Kaya napakahalaga, nasaan ang pundasyon mo. So walang ibang pinakamatibay na pundasyon ng ating buhay, pinagsasandalan, pinagtatayuan ng ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. And aside ng ating buhay, itinayo natin sa Panginoon, ibig sabihin na ang lahat-lahat ng bagay na ating tinatayo, ginagawa, binubuo sa buhay na ito ay na kay Kristo Jesus. Amen? Bakit mo gusto magtagumpay financially? Dahil ba kay Kristo Jesus? Bakit mo gustong ma-promote? Bakit mo gusto matanghal? Bakit mo gusto magkaroon ng iba't ibang material na bagay or iba't ibang klase ng accomplishments? Bakit mo gustong lumaki yung iyong cell group? Bakit mo gusto lumaki ang church? Are all of this founded in the Lord Jesus Christ? Because if it's not, guguho lang din po ang lahat. Amen? Ibig sabihin po, pag gumuho ang lahat ng ginawa mo, parang nawala ng saysay. Nawala ng kwenta. Alam mo, yung bahay na itinayo, tas gumuho, parang lahat ng pinagpaguran mo, pinagtrabahuhan mo, ng maraming taon at maraming pagod, parang biglang nawala ng saysay. Bakit? Kasi guguho lamang din ang lahat. Alam niyo po, mga kapatid, para hindi mawala ng saysay ang lahat ng pagpapagod na ginawa mo, ang lahat ng pagbibuild na ginawa mo, dapat lahat ng ito founded sa Panginoong Yesus. That the very reason and meaning of everything that we do, why we do, amen, why we accomplish, walang iba kung hindi para sa Panginoong Yesus. Amen? We must be sure to build on the right foundation. Pangatlo, be sure to do the right actions. No, kasi sabi nga kanina, those who hears these words of mine and do them, amen, will be like a man or a wise man who built his house on a rock. Upon hearing the instructions, napakahalaga no, narinig mo yung instructions, but you need to carry out the instructions. Kailangan gawin. Amen? Because hearing the word will have the potential, but doing the word will release the power. Amen? Hearing the word will give potential sa'yo. But for the power to be released, kailangan kung ano yung sinabi dun sa word ay ating ginawa. Vision without right actions is just hallucination. Amen? Kahit gaano kaganda ang vision mo, kahit gaano katindi ang apoy ng passion mo, but if you fail to do the right actions, walang mangyayari sa vision, walang ma-accomplish ang passion. Amen? And lastly, number 4, be sure to be ready to fine-tune. Amen. Be sure to be ready to fine-tune this 2025. Alam niyo po, ang isang realidad nating mga tao,
magsisikap tayo for right actions, but we are not always right. Yan. There will be shortcomings sa ating mga buhay, sa ating mga plano. Maaari tayong makakomit ng mga pagkakamali or may mga bagay tayong pinlano, ginawa na hindi gumana, hindi naging effective. But be ready to fine-tune. Be ready to fine-tune. Ano yung ibig sabihin ng fine-tune? Kung merong konting mali dyan or merong mali, be ready to correct para maitama. Pag may problema, ang iniisip solusyon. I-comment mo dyan, be a solutionist. Amen. No? Yung nagbibigay ng solusyon. Alam niyo po, nung kamakailan, ako ng mentoring, narinig ko yung nasabi ni Bishop Riel, nung araw, may nakita ang problema. Paano kaya lilipad yung bakal? Nagawan ng solusyon. Paano kaya lulutang yung bakal sa tubig? Nagawan ng solusyon. Merong walang pera, nagawan ng solusyon. Ano man yung mga problema natin po na haharapin, there can be a solution. At ngayong taong 2025, walang iba na solusyon sa 2025 mo kung hindi ikaw. Ikaw ang solusyon mo sa 2025 mo. Are you ready for your 2025? Kaya kapatid, ayusin mo sarili mo. At walang ibang pinakamagaling mag-ayos ng ating buhay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Amen. So again, be ready to have the correct instructions for this 2025. Be sure to build the right foundation for this 2025. Be sure to do the right actions and be sure to be ready to fine-tune. Amen? At habang lumalakad tayo niyan, itong 2025 ay maraming opportunities, blessings, ang favor, ang ating dalangin na tanggapin po ng bawat isa sa panibagong taon na ito. Na mas lalo ka pang magamit ng Panginoon, na mas lalo ka pang ma-promote or mag-increase dun sa mga produktibo at mabubuting bagay na yung ginagawa para sa pangangailangan mo, ng pamilya mo, at higit sa lahat, sa ikararangal ni Kristo Jesus and for the greater advancement of His kingdom dito sa mundong ibabaw. Kasi walang ibang pinakamatamis na salita na ating marinig. Kung paanong natapos ang 2024, matatapos din ang 2025, God willing. At lahat tayo, mayroon ding katapusan. Ano po? And it is my deepest condolences also for the families na naiwan ng aming minamahal na estudyante, si Jaira. Kinuha na po siya ng Panginoon this December 31. Ang buong eskwelahan po natin ay nakikidalamhati, no? Sa pagpanaw ng ating kapatid. Our prayers are with you. Talagang hiningi natin ito sa Panginoon. Ngunit ang panahon na ibinigay ng Diyos talaga sa buhay ng tao ay sukat. Meron po tayong kanya-kanyang panahon kung kailan babawiin ng Panginoon ang pahiram na buhay. At ang walang ibang pinakamaganda na marinig natin sa pagtatapos ng buhay na ito, kung paanong natapos ang 2024 at 2025 or maging ang buhay na ito na pahiram ng Panginoon, marinig yung pinakamatamis na salita, "Well done, my good and my faithful servant." We will surely miss our very jolly, beautiful, no, and energetic na anak sa paaralan, si Jaira. We love you. We will truly miss you. And we will continue on. Kasi alam namin yun din ang gustong mangyari ni Jaira, that all of us will fight on, continue on, to become better, no? To give glory to God at mas makapaglingkod sa Panginoon. Upang pagdating ng araw, ito ang maganda sa lahat ng mga taong kumikilala sa Panginoong Yesus. We all have hope. One day, magkikita-kita rin tayong muli. Amen? Lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw, na wala na at mga nauna na. Ang bawat isa na kay Kristo Jesus. Alam ko itong batang ito, si Jaira, na kay Kristo Jesus. Kaya I know, one day, in that great banquet and reunion in heaven, we will meet again. We love you so much, Jaira. At lahat din ng bawat isa na nakikinig sa mensaheng ito, dalangin natin, no? That
we will be ready for this coming year to give glory to God at tanggapin yung mga pagpapala at pabor ng Panginoon sa ating buhay. Tayo pong lahat ay yumuko tayo mananalangin. Aming Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan at dalangin po namin, Panginoon, na hayaan mo sa pag-uumpisa ng taon na ito, hayaan mo na maihanda ang bawat isa to become better, Lord God, to achieve greater, Lord God, higit sa lahat, ito'y maibigay para sa karangalan at kaluguran mo sa aming mga buhay. Na Lord, ma-accomplish namin yung mga bagay na nais mo, na maparangalan ka namin at mabigyan ka po namin ng lugod. Na maging mas kagamit-gamit kami sa buhay ng marami pang tao, maging pagpapala kami, O Diyos, sa buhay ng marami pang tao. Nawa, Panginoon, ikaw lamang ang mataas at madakila sa aming mga buhay. Ito pong aming mga dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.